Mga minamahal na pensyonado at mga retirado sa buong Pilipinas. Kung nanonood kayo ngayon, pakinggan ninyo itong mabuti dahil ang balitang ito ay para sa inyo. Ito ang pinakaimportanteng update ngayong Hunyo 2026 na marami sa inyo ay baka hindi pa alam. May 3,000 piso na social pension na ilalabas sa Hunyo 16, 2026 at ayon sa pinakabagong direktiba, walang pagbabawas na pinapayagan. Walang deduksyon, walang offset, buo, kumpleto. Para sa inyo, huwag ninyong palampasin ito. Manatili kayo hanggang sa katapusan ng video na ito dahil may mga detalye rito na maaaring makatulong sa inyo na matiyak na matatanggap ninyo ang inyong buong halaga ng walang anumang bawas. Ngayon, pag-usapan natin ng maayos kung ano talaga ang ibig sabihin ng release na ito sa Hunyo 16, 2026. Ang social pension para sa mga indigent senior citizens o ang mga matatandang Pilipino na walang sapat na pinagkukunan ng kabuhayan ay isang programa ng gobyerno na nagbibigay ng 500 piso bawat buwan. Ngunit dahil ang pagbabayad ay ginagawa tuwing 3 buwan o 6 na buwan, ang kabuuang halaga na matatanggap ninyo sa isang release ay karaniwang 1,500 piso hanggang 3,000 piso. Sa release na ito sa Hunyo 16, ang 3,000 piso ay kumakatawan sa 6 na buwang social pension mula Enero hanggang Hunyo 2026. Ibig sabihin, kung kayo ay rehistradong benepisyaryo ng Social Pension Program ng DSWD o Department of Social Welfare and Development, kayo ay may karapatang makatanggap ng buong 3,000 piso na ito. Ito ang hindi alam ng marami. Ang 3,000 piso na ito ay hindi maaring bawasan ng kahit sinong opisyal, barangay worker o kahit na anong ahensya. Ito ay protektado ng batas at kung may nag-aabala sa inyo para mangolekta ng bayad bago kayo makuha ang inyong pensyon, iyon ay illegal. May isa pang mahalagang update na kailangan ninyong marinig. Hindi lahat ng senior citizen ay automatikong tatanggap ng social pension na ito. Kailangan ninyong matugunan ang mga sumusunod na kondisyon. Una, kailangan ninyong may edad 60 taong gulang pataas. Ito ang pinakamababang edad para maging kwalipikado. Pangalawa, kailangan ninyong walang regular na pinagkukunan ng kita. Ibig sabihin, kung kayo ay tumatanggap ng SSS pension o GSIS pension, kayo ay hindi kasama sa Social Pension Program ng DSWD. Ang programang ito ay espesyal para sa mga senior citizen na walang anumang pensyon mula sa ibang ahensya. Pangatlo, kailangan ninyong nakalista sa inyong lokal na DSWD office o sa inyong barangay bilang benepisyaryo ng programa. Ngunit para sa mga SSS at GSIS pensioners na nanonood ngayon, huwag ninyong isipin na wala kayong makukuha sa balitang ito. Pakinggan ninyo ang susunod na bahagi dahil may espesyal na update din para sa inyo. Mga minamahal na SSS at GSIS pensioners, ang inyong buwanang pensyon ay patuloy na ilalabas ayon sa regular na schedule. Ngunit may mga bagong patakaran na kailangan ninyong malaman tungkol sa mga deduction at loan offset. Para sa mga SSS pensioners, alalahanin ninyong ang inyong buwanang pensyon ay kinukuwenta batay sa inyong average monthly salary credit o AMSC at ang bilang ng inyong mga naiambag na buwan. Halimbawa, kung ang inyong AMSC ay 15,000 piso at kayo ay nag-ambag ng mahigit 100 at 20 buwan o 10 taon, ang inyong basic monthly pension ay maaaring umabot sa 4,000 piso hanggang 6,000 piso o higit pa. Depende sa inyong mga kredito. Ang problema na nararanasan ng marami sa ating mga kababayan ay ang tinatawag na loan deduction. Kung kayo ay may natitirang utang sa SSS,
tulad ng salary loan, calamity loan o emergency loan. Ang SSS ay may karapatang ibawas ito sa inyong pensyon bawat buwan. Ito ay legal at pinapayagan ng batas. Ngunit may limitasyon. Ang deduction ay hindi maaring lampas sa 50% ng inyong buwanang pensyon. Ibig sabihin, kahit gaano kalaki ang inyong utang, matatanggap pa rin kayo ng hindi bababa sa kalahati ng inyong pensyon bawat buwan. Para sa mga GSIS pensioners naman, katulad din ng sistema. Kung kayo ay may natitirang GSIS loan, emergency loan, policy loan, o restructured loan, ito ay maaaring ibawas sa inyong buwanang pensyon. Ngunit ang mahalagang dapat ninyong malaman ay ito. Ayon sa pinakabagong circular ng GSIS, ang mga pensioner na nasa kritikal na edad, lalo na ang mga 70 taong gulang pataas, ay maaaring mag-apply para sa Loan Deferment Program. Ito ay nagbibigay sa kanila ng pagkakataon na ipagpaliban ang pagbabayad ng kanilang utang ng walang karagdagang interes sa loob ng ilang buwan. Ito ang hindi alam ng marami at ito ay isa sa mga pinakaimportanteng bagay na kailangan ninyong maunawaan. Ang clawback o offset ay ang proseso kung saan ang isang ahensya ay kumukuha ng pera mula sa inyong pensyon para bayaran ang isang utang o sobrang bayad na natanggap ninyo. Halimbawa, kung nalaman ng SSSC na kayo ay sobrang nakatanggap ng pensyon dahil sa isang administrative error, halimbawa, 2,000 piso na hindi dapat nakuha ninyo. Ang SSS ay may karapatang bawasan ang inyong susunod na mga pensyon para mabawi ang halagang iyon. Ngunit ang bagong direktiba para sa Hunyo 16, 2026 Social Pension Release ay nagtatakda ng isang malinaw na patakaran. Ang 3,000 pisong social pension na ito ay hindi maaaring gamitin bilang clawback o offset para sa anumang utang sa anumang ahensya. Ito ay isang protektadong benepisyo. Buo ito. Hindi ito maaaring bawasan. Kung may lumapit sa inyo, kahit na opisyal pa yan ng barangay o ng DSWD, at sinabi nilang kailangan nilang bawasan ang inyong 3,000 piso dahil sa isang utang o anumang dahilan, huwag kayong pumayag. Tanungin ninyo sila ng nakasulat na dokumentasyon at iulat ang pangyayari sa inyong lokal na DSWD office o sa DSWD Central Office. Pakinggan ninyo itong mabuti. Ang release schedule para sa 3,000 pisong social pension. Ang opisyal na release date ay Hunyo 16, 2026. Ngunit ang aktwal na pagkuha ay magkakaiba, depende sa inyong lokasyon at sa paraan ng pagbabayad na itinakda ng inyong lokal na DSWD. Para sa mga lugar na gumagamit ng Land Bank of DBP para sa pagbabayad, ang pera ay maaaring dumating sa inyong account o sa inyong designated na payment center sa loob ng 1 hanggang 3 araw matapos ang release date. Ibig sabihin, sa pagitan ng Hunyo 16 at Hunyo 19, 2026. Para sa mga lugar na gumagamit ng mga rural bank, kooperatiba o cash payout system, maaaring tumagal ng hanggang 1 linggo. Ang inyong lokal na barangay o DSWD office ang magpapaalam sa inyo kung kailan at saan kayo makakakuha. Para sa mga tumatanggap sa pamamagitan ng ayuda release sa barangay halls o paaralan, mangyaring huwag pong pumunta ng maaga at umiwas sa pagsisikip. Magdala ng inyong valid ID, inyong beneficiaryo card kung mayroon, at isang kasama kung kailangan ninyo ng tulong. Huwag kayong magpadala ng ibang tao para kumuha sa inyo kung wala kayo ng opisyal na authorization letter. Ito ay para sa inyong sariling seguridad. At ngayon, may isa pang mahalagang bagay na kailangan ninyong marinig. At ito ay tungkol sa inyong kaligtasan. Sa bawat oras na may malaking pension release, lumalabas din ang mga taong gustong manlamang
sa ating mga pensyonado at matatandang kababayan, mga scammer, mga manloloko, mga taong walang konsyensya. Narito ang mga babala na dapat ninyong tandaan. Una, walang lehitimong ahensya ng gobyerno ang hihiling ng bayad bago kayo makatanggap ng inyong pensyon. Kung may lumapit sa inyo at sinabi nilang kailangan ninyong magbayad ng 200 piso, 500 piso, o kahit anong halaga para ma-process ang inyong 3,000 piso, iyan ay isang scam. Tumakbo kayo palayo doon. Pangalawa, mag-ingat sa mga text message o Facebook post na nagsasabi na kailangan ninyong mag-click ng link para maklaim ang inyong pensyon. Ang opisyal na impormasyon ay nanggagaling sa opisyal na DSWD channels at sa inyong lokal na barangay, hindi sa mga random na text o social media message. Pangatlo, kung may nagpapanggap na DSWD official o SSS/GSIS representative at hinihingi ang inyong personal na impormasyon tulad ng account number, PIN o password, huwag kayong magbigay. Ang mga tunay na opisyal ay hindi kailanman hihiling ng ganito sa pamamagitan ng text o social media. Ang inyong pensyon ay inyong karapatan. Huwag hayaang angkinin ng sino man ang inyong pinaghirapan. Mga minamahal na kababayan, narito ang ilang praktikal na payo para sa inyo bago at habang kinukuha ang inyong pensyon. Kung kayo ay isang SSS o GSES pensioner, bisitahin ang inyong nearest SSS or GSIS branch o pumunta sa kanilang official website para malaman ang eksaktong halaga ng inyong buwanang pensyon at kung mayroon kayong natitirang loan deduction. Mas mabuting malaman ninyo ito ng maaga para hindi kayo magulat kapag natanggap ninyo ang inyong pensyon. Halimbawa ng computation. Kung ang inyong gross SSS pension ay 5,500 piso bawat buwan at kayo ay may natitirang salary loan na nagkakahalaga ng 1,200 piso na monthly amortization, ang inyong net pension na matatanggap ay 4,300 piso. Hindi ito maaaring bababa pa dahil ang maximum deduction ay 50% lamang ng gross pension. Kaya kahit gaano ito kalaki ang inyong utang, matatanggap pa rin kayo ng hindi bababa sa 2,750 piso sa halimbawang ito. Para sa mga social pension beneficiaryo, tiyaking ang inyong pangalan ay nasa updated list ng inyong barangay at DSWD. Kung hindi pa kayo nakakatanggap ng pensyon sa nakaraang release at naniniwala kayong kayo ay kwalipikado, lumapit sa inyong lokal na DSWD office at huwag mahiyang magtanong. Ang inyong karapatan ay hindi mababago ng katahimikan. Magdala ng 2 piraso ng valid ID kapag kukuha kayo, tulad ng senior citizen ID, voter's ID, passport o kahit barangay certification. Mga minamahal na pensyonado at retirado, nais kong sabihin sa inyo ng isang bagay mula sa puso. Ang inyong pensyon, kahit gaano kaliit o kalaki ito, ay hindi basta isang subsidyo ng gobyerno. Ito ay bunga ng inyong mga tao ng pagsisikap, ng inyong mga pagod na kamay, ng inyong mga sakripisyo para sa inyong pamilya at para sa inyong bansa. Maraming taon kayong nagbayad ng kontribusyon. Maraming taon kayong nagtrabaho ng walang pagod. At ngayon, ito ang inyong kapalit. Ito ang inyong nararapat. Huwag kayong mahiyang tanggapin ito. Huwag kayong mahiyang itanong kung hindi kayo sigurado. Huwag kayong mahiyang ipaglaban ang inyong karapatan kung may nagkakamali o may nagmamarunong na gustong manglamang sa inyo. Kayo ay buhay na patunay ng lakas ng Pilipino. At ang bawat pisong iyon na inyong tatanggapin sa Hunyo 16, ito ay para sa inyo. Tanggapin ninyo ito ng buong puso at ng walang kahihiyan. Bago kayo umalis, isang huling pakiusap mula sa amin. Kung nakinabang kayo sa video na ito, kung natuto kayo ng kahit isang bagay, pakibahagi ito sa inyong mga kaibigan,
sa inyong mga kapitbahay, sa inyong mga kakilala na senior citizens at pensyonado. Maraming tao ang hindi pa nakakaalam ng mga detalyeng ito. Ang pagbabahagi ninyo ng video na ito ay maaring malaking tulong sa isang pamilya na nangangailangan ng tamang impormasyon. I-subscribe din po kayo sa aming channel at i-click ang bell icon para hindi kayo makapalampas ng mga susunod pang update tungkol sa SSS, GSIS, DSWD at iba pang benepisyo para sa ating mga pensyonado at senior citizens. Nagtatrabaho kami araw-araw para maibigay sa inyo ang pinakatumpak at pinakakapakipakinabang na impormasyon. At sa lahat ng aming mga minamahal na mga manunood, lalo na sa aming mga senior citizen, ingat kayo palagi. Alagaan ninyo ang inyong kalusugan. Huwag kayong magpapagod ng sobra. Ang pera ay maaaring dumating at lumipas, ngunit ang inyong kalusugan at inyong kapayapaan ng isip ay walang katumbas na halaga. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panunood at tuloy-tuloy kaming maghahatid ng mga balita para sa inyo. Paalam po at mahal namin kayo.